Now, before we look on sa pagkaka-organize ng New Testament, kailangan nating i-keep in mind yung promise ni Lord. Sa John 14:26, pinangako ni Jesus doon sa kanyang mga disciple na ang Holy Spirit ay mag-guide sa kanila upang manatili ang kanyang mga teachings. Matapos ang muling pagkabuhay at ang pag-akyat ni Jesus Christ sa langit, ipinahayag ito carefully ng mga eyewitness, and they also the one who validates it. So this is how the New Testament is organized. First is the Gospels and Acts. So these are Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. So yung collections ng mga story ni Jesus Christ ay nirecognize ng early church. Ito ay mga books that we are familiar with as the four Gospels. Then si Luke ay nagsulat din ng second volume sa kanyang book, which is Acts.